Isipin nyo kung may mangyaring malaking sakuna. Hindi naman agad makakapunta yung mga rescuers eh. Lalo kung lindol ang pinag-uusapan natin. Lord, please, send some help, Lord. Hindi naman natin alam kung kailan to tatama eh. 'Di ba? Kaya dapat lang talaga nakahanda tayo. Magandang araw po mga kasambahay at mga ka-lifesaver. Ngayong umaga, pag-uusapan natin ng iba't ibang paghahanda sa disaster. At syempre, pag sinabing disaster, isa po sa pinakamahalagang ahensya ng gobyerno ay ang Office of the Civil Defense. At ngayong umaga po ay makakausap natin ang spokesperson po ng OCD, si Sir Juney Castillo. Sir, good morning. Bati po tayo. Magandang umaga, Benedict. Magandang umaga sa ating mga tagapanood at sa buong bayan po. Yan. Unahin na natin, sir. Lahat naman ng disaster, talagang on top ang OCD. Pero para sa kaalaman ng mga kababayan natin, ay yung pinagtatalunan nga, hindi naman pinagtatalunan, pero parang nagiging issue yung, ano ba talaga yung the big one? Na sinasabi niya. Kasi iba, sinasabi lang, sa Metro Manila lang yan. So parang nakafocus dito sa atin. So ano ba ang the big one? Nagsimula actually yung the big one, no? Ito ay yung referring lang dito sa Metro Manila, itong West Valley Fault, no? At saka mga karating na probinsya. Nagkaroon kasi ng pag-aaral na isinagawa ito ng DOST, ng Metro Manila MMDA, no? At saka ng OCD, Philippine Government, no? Na nagkaroon ng pag-aaral itong ang paggalaw nitong West Valley Fault, no? So itong West Valley Fault system, this is 100 kilometer ang haba nito, no? Covering itong Metro Manila and then mga karating na probinsya, no? Ang Bulacan, then hanggang sa baba, no? Itong Lamina, no? At saka Batangas. Tapos, na-coin itong salita na the big one kasi parang ang nakita doon, maari itong mag-generate ng 7.2 magnitude. At kung intensity naman, intensity 8 daw ang maaring maranasan, no? Yung mga maraming lugar dito sa nabanggit natin area. So, kaya tinawag siya na the big one. Di ba? Kasi malaking, malakas na paglindol. Hanggang sa nausunan na ito na yung ginagamit na the big one. So, referring to West Valley Fault. Yung the big one, even siya, hindi placed. Oo. Hindi lang naka-refer sa place, no? Oo, hindi. Yan yung lakas, kumbaga, kaya the big one. Kaya ngayon, sabi natin, the big ones now. Di ba? Kasi may kanya-kanya. Nilagyan na ng S ngayon. Oo. Para ang maging sa tao, hindi lang isa yan. Oo. Na kung hindi naman ako taga Metro Manila o Greater Metro Manila, kung saan man lugar ako, alamin ko, meron din ba kaming fault system dito na maaaring mag-generate din ng the big one. Pero, kasi syempre, kaya mas na-highlight siguro ang Metro dahil nandito ang mga national government offices natin. So, in terms of preparation, yung the big one natin dito sa Metro Manila or itong West Valley Fault, ano na po ang percentage na nakikita natin, sir? Na mga paghahanda natin dito, no? O tama ka doon, Benedict, ang West Valley Fault, no? Unique, kumbaga, kakaiba. Kasi nandito yung mga national government agencies natin, nandito yung seat of government natin, no? Kasi sa DRRM, sa konteksto, no, ng DRRM, ang tinitingnan natin, kapag kaapektado yung mga local government units natin, di ba? Aangat, ang tutulong regional. Pagka si regional naman, ay tutulong naman ang national, di ba? Paano kung national na kaagad? Yes. Di ba? Sino ang tutulong? Di ba? International na ba kaagad? Di ba? Ilang araw, ilang pa bago makarating yon, di ba? Kaya nagkaroon ng kaibang konteksto itong dito sa West Valley Fault, no? Or kung ito man ay other hindi lang generated by the West Valley Fault, di ba? May other trenches din, di ba? Like the Manila Trench, na magiging ibang konteksto niya. Kasi paano ang magiging response mechanism natin. Na yun naman, kung sa paghahanda pag-usapan, yun naman yung meron tayo noon ng nakaplano na harmonized national contingency plan on high-intensity earthquake dito sa Greater Metro Manila area. Yung scale po natin ng 1 to 10, ano na po ang rating natin ngayon sa preparation ng, siguro sabihin na dito muna tayo sa Metro Manila. Kung Metro Manila, no, hindi pa kasama yung dalawa, no. Marami na tayong nagawang mga paghahanda, 'di ba? Mga mekanismo pinag-uusapan at different levels. 'Di ba?
tatlong level nga kasi yung paghahanda na yun eh. Diba? Unang-una yung mga engineering solutions, yung mga structural integrity, diba? Pangangalaga dun sa mga structures natin. Pangalawa yung mga disaster preparedness, gaano kahanda yung mga tao natin, diba? Gaano kahanda yung mga ahensya natin. And then sa pangatlong level, syempre yun naman yung mga paghahanda sa pagresponde. Diba? Yung ganon. Yung paghahanda dun sa dito sa structural measures engineering solutions, yun yung binabagit, di ba, na medyo kailangan natin maghabol doon. Di ba? The strict implementation of the National Building Code, the Structural Code, di ba? Yun yung una doon. Tapos pangalawa naman na level natin ay itong sa mga tao natin, o kung gaano tayo kahanda, ka-aware, anong gagawin, di ba? So ang naririnig natin doon, di ba, yung mga duct, cover, and hold, di ba? Pero dun sa duct, cover, and hold kasi, kaya medyo nilagpas ko na siya sa kalahati na 6 na. Kasi, ang pinag-uusapan naman talaga at ginagawa na several years ay beyond duct cover and hold na ito. Di ba? Ibig sabihin, hindi lang duct cover and hold ang pinag-uusapan natin, di ba? Ang dami na natin pinag-uusapan paghahanda doon. Nasama dyan, syempre, yung anong mga gagamitin mong dadalhin mo, yung mga go bag, di ba? Medyo mataas na ang level of awareness natin doon na kailangan natin yon. Saan ka mag-evacuate, yung mga ganoon, di ba? Pero syempre, ibang usapan pa rin kung nakakarating na ba ito sa lahat ng mga pamilya. Kasi ang level talaga ng preparedness dito dapat ay umaabot hanggang sa household, di ba? Sa individual. Marami na tayo mga science-based, mga app na mismo na pwede mong tingnan ano ba ang mga hazard na nandun sa bahay ko. Gaano ka kalayo sa West Valley Fault? Gaano ka kalapit sa West Valley Fault? Makukuha mo na yun doon. Saan ka maaaring pumunta? So may mga ganun na tayo. Diba? Ngayon, merong bagong launch ang DOST, yung handa. So, nakukuha na natin yan, diba? Doon naman sa preparedness to respond, nabanggit ko na kanina yung Harmonized National Contingency Plan. Doon nalatag doon. At ngayon, ina-update na nilalatag sino ang mga assisting regions natin. Tsaka Sir Juni, in fairness naman, kasi dahil nasa rescuing kami, hindi natin dapat maliitin yung na-inculcate sa mga tao yung duct cover and hold. Kasi yan ang initial na gagawin mo talaga. Saka kahit gaano ka kagaling, yan pa rin ang gagawin. Mayaman, mahirap, yan ang gagawin during the earthquake. Kaya napakahalaga po ng duct cover and hold na talagang maisa puso ng mga kababayan natin. Ngayon, yung sinasabi po ninyo na other side, yun naman yung next dapat. Na hindi natin dapat pabayaan yung duct cover and hold. Dapat maintain yan. Tama. Pero dapat nag-level up tayo. Yun yung gusto nyo sabihin. Correct. Tapos, Sir Juni, yung pong yung sinasabi nyo na parang yung outer Metro Manila na mga responses, paano naman paano natin ma-check kung ito capable naman ito, ano pong ginagawang partnership naman ng mga LGU or kung ano man pong agency? Isa sa mekanismo na nilalatag doon ay dapat nakatoka na sino ang responde sa anong lugar. Kasi ang purpose doon is dapat sabay sila na palalakasin yung capability na para makaresponde. Kung si Bicol Region ay naka-assign sa South Sector, so yung Bicol Region magtutoka nung kanyang mga probinsya at nung kanyang mga ahensya doon sa Bicol Region na yun ang tutulong sa mga lugar na yon, nakatoka. Na automatic na. Oo. Hindi, wala nang magtatanong, basta automatic na yun. Tama. Yun yung nakalatag doon sa HNCP, na contingency plan. Para kung palalakasin ang Makatoka, halimbawa ay Pasay na at saka ang Masbate. So dapat sabay sila, di ba, na palalakasin ang kapasidad para si Masbate malalaman niya ano ba yung mga, alam niya dapat yung pasikot-sikot ng Pasay. Yes. Di ba? Alam niya dapat yung mga gamit na meron ng Pasay. Di ba? Alam din dapat ni Pasay, kung sakali mamabaliktad man yon, pwedeng si Pasay ay inaalam din yung kapasidad talaga ng Masbate. So para at least, 'di ba? Cross information, cross training. Oo, 'di ba? Yun yung ginagawa. Pati buong region na kung ano man ang regions na magkaka partners ay dapat magkakasama 'yon. Kasi hindi natin alam 'di ba? Ang assumption natin dito sa West Valley Fault sa paggalaw pagka naging 7.2 magnitude and intensity is 8 yan. Tayo dito sa Metro Manila, kumbaga incapacitated tayo dito, 'di ba? Compromised lahat. Ang tao natin dito, tayo, biktima rin tayo rito. Diba? So ano po yung malaking tulong nun na magkaroon na ng kanya-kanya ang Metro Manila na expected na tutulong sa kanila? Ano yung mas naging magaan para sa response capability and response consideration natin kung pag-uusapan is the big one?
Isipin nyo kung may mangyaring malaking sakuna, hindi naman agad makakapunta yung mga rescuers eh. So ano po yung malaking tulong nun na magkaroon na ng kanya-kanya ang Metro Manila na expected na tutulong sa kanila? Ano yung mas naging magaan para sa response capability and response consideration natin kung pag-uusapan sa The Big One? Ang unang-una dun, syempre, yung chaos, no? Mababawasan mo yon kasi, kumbaga, hindi na lang ito basta-basta may pupunta at kung saan lugar ba sila pupunta. Diba, yun yung pinakauna, diba? Kaya kung sa training, diba, yung meron tayong mga incident command system, diba? yes. Kasi kumbaga may kanya-kanyang toka na gagawin. Ang bawat ahensya, ang bawat LGUs, ang bawat private sector na mga kasama natin, responders, nakatoka. Diba? Kumbaga may mga pre-arrangement tayong ginagawa na paghahanda, diba? So yun yung unang-una doon. Pangalawa, syempre, habang ginagawa natin to, nakikita natin yung mga gaps. Ano yung mga kakulangan? Di ba? Kulang ba sa gamit? Kulang ba sa tao? Di ba? Kulang ba sa training? Lahat ng yun makikita natin, di ba? Kaya ini-ensayo din siya, di ba? Ginagawa yung drill, mga simulation exercises, di ba? Kasi tinitest yun, kumbaga, na saan nga ba tayo may pagkukulang, di ba? Saan ba natin kailangan itutok yung mga resources natin sa paghahanda para mas mapalakas natin yung ating kapasidad sa pag-responde. Speaking of doon sa marami na kasing lumalabas din na data na maraming mga matay, maraming susugatan. Pero nakikita niyo po ba ito na kumbaga nagkakaroon ito ng impact doon sa nakakarinig or parang mas nagiging aware ba sila or natatakot lang sila pero walang preparation sa mga kababayan natin kung mapag-usap. Kasi sa ating mga nasa gobyerno, nasa response unit, talaga nag-aanda tayo on our capacity. Pero sabi nga ni dati ni Yusek Nepomuceno, walang saysay yung paghahanda natin sa response team kung hindi rin naman aware yung mga re-respondihan natin. So nakikita nyo, Sir Juni, yung pong effect sa mga tao, yung mga data na nilalabas natin, or may nakikita kayong ibang approach na para mas magising natin yung kamalayan ng mga kababayan natin? Unang-una, Benedict, no? Yung tuloy-tuloy na kumbaga, hindi natin tinatanggal dapat yun, lalo tayo kunyari nasa communication or dun sa mga level ng mga awareness tracing, no? Hindi natin dapat tinatanggal talaga yun. Naiintindihan natin kung bakit ganito yung nangyayari. Siyempre, marami rin tayong mga bagay na kumbaga inuuna sa prioridad. Ang una natin iniisip, siyempre pagkain. Ngayon, yung problema na krisis natin sa enerhiya, di ba? So isa yun, di ba? So mga inuuna natin, no? Pero dapat, syempre yung mga paghahanda natin pagdating dito sa mga sakuna ay kumbaga hindi natin ito inaalis, no? Minsan kasi kapag walang mas matagal na or matagal na nangyari, kunyari yung mga sakuna, medyo nawawala siya syempre sa kamalayan natin, no? Na naisasantabi, tapos babalik na lang ulit kapag may nangyari na kunyari lindol man ito, no? O kung anong mga sakuna, doon na lang ulit tataas yung level ng mga paghahanda natin. So dapat kung mapapansin natin ang direktiba ng ating Pangulo, gawin talaga itong isabay na sa araw-araw na pamumuhay. At lalo syempre napaka-importante ng mga early warning, di ba? Ng mga impormasyon na tuloy-tuloy nating ibinibigay ito, and then kung paano na naman din yung magiging responde, di ba? Kung pagkahanda sa ating mga kababayan, yun yung nating kiusap sa mga kababayan natin, isama na ito sa araw-araw nating pamumuhay, di ba? Para at least tumaas talaga yung ating level ng paghahanda. Kasi isipin natin dito, buhay ito natin at ng mga mahal natin sa buhay. Di ba? Na hindi natin ito pwedeng ipagsawalang bahala dahil hindi natin alam, lalo lindol, hindi naman natin alam kung kailan to tatama eh. Di ba? Kaya dapat lang talaga nakahanda tayo. Sir Juni, yung gaya na nasabi nyo na parang pagka hindi maingay ang lindol, parang bumababa ang awareness at yung paghahanda ng mga kababayan natin. May nangyayaring lindol sa ibang mga lugar. Paano nyo po ginagrab yung opportunity na yun na, may lumindol dito, naging national news siya or tumaas yung ganito. Paano nyo ginagrab yung opportunity na yun para talagang makatch natin yung attention ng mga kababayan natin sa paghahanda? Oo. Unang-una, kumbaga, nagiging chance yan o oportunidad, no? Para yung mga halos tuloy-tuloy, year in, year out, buwan-buwan, linggo-linggo nating, kumbaga, mga
ipinapaabot no sa ating mga kababayan ay kumbaga nakukuha natin yung atensyon nila doon, 'di ba? Kung naalala natin no nung nangyari yung lindol sa Bogo, sa Davao, 'di ba? Tumaas yung level ng mga paghahanda nung natin dito sa Metro Manila, no? Yung mga go bags, naalala mo na parang nagkaubusan pa ng pagbili ng mga helmet, 'di ba? Hanggang sa school. Kasi nakita natin na pwede din palang mangyari sa atin 'yon, 'di ba? Kasi pagka dito, itong West Valley Fault, every 400 years, dun daw yun gumagalaw. Di ba? So, kung malapit na tayo dun sa 2058, although syempre hindi eksakto, pero wala naman talaga tayong personal na reference na experience, di ba, na karanasan kung paano ito. Kaya, pagka ganung may nangyayari sa ibang lugar, ginagamit natin talagang example yon, di ba, na ito ang maaring mangyari din sa atin kapag gumalaw yung West Valley Fault. O kung sa ibang trenches man sa ibang lugar, no? Kumbaga ginagamit natin yung reference na yun pwede rin palang mangyari sa amin. Di ba? Kaya para at least tumaas talaga yung level ng awareness and umabot sana siya dun sa kumikilos talaga tayo. Di ba? Na hanggang sa household level. Yung mga data ng about yan sa The Big One dito sa Metro Manila, kumbaga decades na yan eh. Nakikita niyo po ba na dahil sa dami na rin na naitayo ngayon, maaaring yung mga tao na dagdagan na rin dito sa Metro Manila, nakikita niyo po ba yung necessity na magsagawa na uli ng panibagong pag-aaral para makita kung may update na tayo sa bilang or yung sa paghahanda, baka kailangan natin mag-update? Tama, Benedict. Yung unang ginawa na Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study or MMIRS, that was in 2004. Diba? So that was 22 years ago. And then gumawa ulit ng pag-aaral led by DOST FIVOX yung 2015. Ito naman yung Risk Assessment Project or GMMA RAP. No? So 2015 din yun. So that's 11 years ago. No? Siyempre, ang dami ng mga pangyayari. Unang-una sa urban development. Gano'n na karami yung nadagdag. Di ba? Establishments. Gano'n na luwaki yung populasyon. Di ba? And at the same time also, ano na ba yung mga nagawa ng mga paghahanda? No? May mga napalakas na ba ng mga estruktura? So may ano na yung mga nagawa in terms of level of awareness and kumbaga paghahanda ng mga communities. So kailangan makita na natin yun, no? Para in terms of capacity, kung tawagin, no? Adaptive capacity, coping capacity, susceptibility, yun yung kalakasan at kahinaan. Dapat makita rin natin yun sa ngayon, no? Especially na yun nga, at 11 years ago yung latest. Sa response aspect naman, sir, syempre, gaya nung parang sa pag-aaral or dun sa data, noong 2004, 86.3 million ang population natin dito. Tapos nitong 2026, umabot na ng 117.7 million na nakatira dito sa Metro Manila. Ang responding unit natin, may monitoring po ba or may nakikita po ba kayong medyo kailangan nating magdagdag or ito kailangan nating ipalakasin pa? Kung Metro Manila lang ang pag-uusapan natin, ang Metro Manila, nag-update din ng contingency plan. Diba yung dati narinig natin na OPLAN na Metro Yakal. Diba? Ngayon meron ng NCR contingency plan on the high intensity earthquake or itong ang West Valley Fault. No? Kasama doon yung inventory of resources, no? Manpower, equipment, diba? At kung ano-ano pang mga resources na kakailanganin, no? Kasi yun nga, kailangan palakasin din yun at makita, no, kung gaano yung gap na tinitingnan natin. Plus, syempre, yung mga sa nakaraang study, syempre, ang tinitingnan doon, di ba? 30,000 to 50,000 ang darang mamamatay kapag nangyari yun. Yes. Di ba? Ilan nga lang ba ang ating responders? Baka kasama pa rin sa 50,000. Di ba? May injured ka pa. Isang consideration yun di ba? Tama. 50,000 yung initial death pa lang, di ba? Sa pag-aaral. May kalahating milyon na apektado, injured, di ba? Na apektado. So, kung ikukumpara mo yung number of responders natin, kailangan pa talaga natin maghabol. Siyempre hindi, ilang ba ang dapat tumulong sa isang taong apektado, di ba, kung injured man ito. So, yun talaga kailangan natin. Kaya, even the other LGUs, no, at saka sa rehiyon, like itong Region 3, Region 5, meron ding mga contingency plan na ina-update, no, hanggang sa LGUs natin. In fact, sa OCD, meron kaming mga inventory na rin, no, at saka pagpapalakas din dun sa pag-accredit ng ating mga community disaster volunteers, no? Para at least ma-map out nga natin 'yan, 'di ba? At saka makita natin sino ang mga may kakayahan, 'di ba? Sino ang mga kailangang umangat ang kakayahan, 'di ba?
at ano yung magiging toka ng bawat responders group natin, di ba? Saan sila naka-assign, saan sila, di ba? So yung mga ganoong responder mapping natin. So talagang masasabi natin sir, malayo-layo pa talaga yung trabaho mo o kailangan gawin para ma-in place lahat ng dapat i-in place. Sir, yung mga responder natin, syempre, ako bilang responder, pag kami nangyari sa ganitong lugar, pull out ako, then darating ako dun sa lugar kung saan kailangan ng tulong. So, sa perspective po ng OCD, ano ba yung mas kailangan set up ng isang rescue team pagka dumating sa isang lugar na kailangan ng tulong? Kaya sa mga paghahanda natin, kasama yung mga incident command system na mga training natin, ano? Kasi doon kailangan natin maiwasan yung kaguluhan, yung chaos, no? Unang-una, dapat kung responder group tayo, alam natin who to coordinate with. Alam natin, kung mag-aabiso tayo na okay, may kakayahan kaming ganito, pwede kaming tumulong dyan sa lugar ninyo, di ba? Ano ba yung kakailangan ninyo at ito naman yung kakayahan namin, di ba? Para at least maiwasan natin doon, yung syempre, unang-una, pupunta kasi tayo doon sa mga lugar para tumulong, di ba? Pero minsan, dapat akma din yung tulong na dala natin. Ano ba yung meron doon na wala tayo, na baka doon pa natin yun hahanapin, di ba? Na kunyari, alam ba, wala. For example, no, pagkain na tubig, di ba? So, pag alam kong wala naman akong, kahit may pera ako, wala naman akong mabibilan doon, so dapat bit-bit ko yun. Papunta doon, di ba? Posible bang may matulugan doon o wala? Kasi kung wala, dapat may bit-bit na ako, di ba? So, yung mga ganong klaseng coordination, no, napakahalaga, no, na hindi lang kumbaga basta sugod na tayo doon, tapos ito lang yung dala namin na wala kaming coordination. So, yung mga ganong mga koordinasyon, no, na napakahalaga na kumbaga as much as possible we aim na self-sufficient yung mga pupunta doon na mga responder groups, no, and at the same time na i-coordinate nila yung kakayahan nila kung yun nga ba ang eksaktong kakailanganin dun sa lugar na gusto nilang tumulong. Talagang makakatulong ka kasi hindi lang yung physical mo ang ginamit mo, kaalaman mo, kundi pati yung resources na pwede mong i-support. Kasi yung hindi mo man ibigay, Sir Juni, sa kanila, pero ikaw hindi ka na pinroblema ng lugar na pupuntahan mo, ay tulong talaga yun doon sa lugar na yun. Tama, napakalaking tulong nun, no, na kumbaga ang tinitingnan natin yung mga apektadong lugar, overwhelming na kumbaga sa kanila yung paano mag-responde, di ba? So kung may iisipin pa sila, dagdag kumbaga isipin na kailangan naming i-arrange kung paano ito, yung mga resources ba, di ba? Na yun, napakahalaga na may ganoong coordination. And kesa maialat sa inyo, at least doon sa mga kababayan na nanduro, doon na ibigay yung mga pangangailangan. Tama. Pero ito naman, syempre, para naman sa kaalaman ng ating mga kasama sa rescue, syempre ito naman, selective lang naman yung ganong setup, Sir Juni. Oo, kadalasan, no, pagka malalaking disasters, that's overwhelming na for may that be an LGU or a community, no. Kaya dapat talaga yung pupunta ng mga responders natin ay mga self-sufficient na, kumbaga, di ba? And specific yung kanilang mga capacities, no. That's one. Pero kung halimbawa ang pinag-uusapan naman natin ay kunyari, halimbawa mga planned events ito, no, na pwede naman kasing sagot at kakayanin pa yun ng mga kung sino ang humingi ng tulong. Yes. Di ba? Na okay, meron naman kaming budgets para sa ganito. Ang kailangan lang namin talaga ay kulang kami sa tao. Di ba? So, kaya napakahalaga yung koordinasyon, no? Coordination. And even the coordination, we can do that prior to nung wala pa, no? Kasama sa paghahanda, no? Yung mga pre-arrangement, kumbaga, no? Diba, naka-inventory tayo, nakapalista tayo doon sa mga lugar na yon, di ba? O may mga partnership na ginagawa, no? May that be an LGU at sa mga responders. Like yung example na pinag-usapan natin, di ba? Your teams, di ba? You have 68 no na teams no for rescue. Naka-deploy yun or kumbaga based yun sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas, di ba? So magandang ginagawa nyo na kung saan nakabase yung inyong teams ay tuloy-tuloy na nakikipag-coordinate dun sa kung LGU man yan, di ba? Kasi ibig sabihin may pre-arrangement ng ginawa. Wala pang disasters, di ba? So may mga ganung mga partnership at mga pre-arrangement na magandang gawin kahit wala pang disaster na may po. Sir Juni, last na punto, tayo naghahanda. Mga nasa government, mga private sector na into rescue. Pero ano po ba ang masasabi ninyo na
ito ang pinakamahalagang partisipasyon ng mga kababayan natin na sila naman ang subject ng ating paghahanda kung tutuusin. Sige. Tama. Unang-una, Benedict, no, ang isipin natin lagi, no, handa tayo sa sarili din natin. Individual, no? Di ba? Isipin nyo kung may mangyaring malaking sakuna, hindi naman agad makakapunta yung mga rescuers eh. Tama. Di ba? Lalo kung lindol ang pinag-uusapan natin, di ba? Hindi naman agad, wala agad rescuers o kahit barangay man yan, hindi agad yan makakapunta sa bahay natin para magsabing, dito kayo pupunta, ito yung gagawin nyo, di ba? Walang ganoon, hindi agad, di ba? Kaya dapat mahalaga talaga na naghahanda tayo sa household level. Kumbaga, kasama tayo dun sa kumikilos, di ba? Para alam natin eksakto kaagad ang gagawin. Kahit yung duck cover and hold, di ba? Alam mo saang eksaktong furniture ka pumunta, di ba? Nahahawakan mo, di ba? So dapat yung mga ganung usapan sa bahay kasama yon, di ba? And then afterwards, dun mo syempre isipin, ito lang yung kaya namin, di ba? Kailan na ako iingi ng tulong sa pamahalaan, di ba? Kung barangay man yan, di ba? Nagagawa yon. So ito yung eksakto natin kailangan sa bawat pamamahay o bawat pamilya na meron din mga family emergency preparedness plan. At sa pamamagitan nun, magkakaroon tayo ng mutual na aksyon, hindi lang sa isang side, na mas magiging maganda yung relationship ng public and yung mga nasa side natin sa rescue para kung hindi na natin maalis yan talagang may disaster talaga Pero yung effect mababawasan talaga. Hindi man mag-zero, pero at least malaki yung magiging kabawasan sa maapektuhan at yung pinaka-worst is yung casualty, Sir Johnny. Tama, Benedict. May kanya-kanyang toka. Yeah. Diba? May kanya-kanyang toka tayo. Walang ligtas dito. I mean, ang pribado ka man, nasa gobyerno ka man, di ba, komunidad man yan, or hanggang nga doon sa pamilya at sa individual, di ba? Kumbaga, pag nangyari ito, walang ligtas dito. Kumbaga, I mean, walang, kumbaga, exempted dito sa ginagawa nating mga paghahanda na ito. Kaya dapat talaga makilahok. Hindi lang sapat na alam mo, dapat alam mong gagawin, at saka kumikilos talaga tayo para dun sa kahandaan ng ating mga pamilya. Yan, maraming salamat po. Nakasama po natin sa ating programa si Sir Juni Castillo, ang spokesperson po ng Office of the Civil Defense. Yung mga information po na napag-usapan namin ni Sir Juni ay magagamit natin yon bilang paghahanda at napakahalaga po ng paghahanda dahil sabi nga nila kung gaano kataas ang iyong preparation ay yun din ang ganun din kataas ang iyong magiging level of survival. Kaya naman sa susunod na linggo, samahan ninyo kaming uling matuto ng iba't ibang disaster preparedness at iba't ibang first aid. Kasama pa rin si Sir Juni dito lang sa Lifesaver. Ako po si Benedict Galasan. Magandang umaga po.